Nako, ay mukhang wala talagang lusot etong si Kibuloy. Katulad ng madalas kong sabihin na kung patas ang magiging investigasyon, kung patas ang magiging proceedings na itong kaso nga ni Kibuloy ay siguradong may kalalagyan itong most wanted na ito. Yan din po ang siniguro nga na si Marcos Jr. na magiging patas. At nauna nga dyan na napakaraming kondisyon itong si Kibuloy na kung ano ay susuko at magpapakita lang siya, he will show up on his conditions. Condition niya kay Risa Ontiveros, kay Marcos Jr., sa PNP, kahit sa DOJ meron, at marami pang iba. Nako, ay ang kapal din pala talaga ng mukha na itong si Kibuloy. Ano ho? You see, nakikita niyo po yung mga taong naniniwala dyan kay Kibuloy. Kayo po ang biggest disappointment dito sa issue na ito. Dahil sa puntong ito, kung titignan niyo po, kung siguro ay hindi alam ng marami sa atin, 2021 pa ay nakasuhan na yung si Kibuloy sa US. At dito sa atin, abay ngayon lang umusad. Ngayon lang nagkaroon ng sigla etong issue na ito at mukhang uusad na nga ang kaso na si Kibuloy. Dumating na rin siyempre sa punto na may warrant of arrest na, nasa korte na. Madalas sabihin netong si Kibuloy noon na sa korte lang daw niya, sa totoong korte. Ibig sabihin sa hukom, sa korte talaga at hindi daw sa Senado o sa Kamara, hindi daw siya haharap doon sa dalawang yon kundi sa korte lang talaga. Kaya dapat daw maghain ng kaso sa korte at yan nga, nasa korte na ang kaso at lumabas na rin ang warrant of arrest pero hindi pa rin ito hinaharap ni Kibuloy. Madalas sabihin natin si Kibuloy na simple lang ang kasong ito na sa tingin daw niya or parang malulusutan daw niya. Napakasimple daw kasi na itong mga kaso na ito. Yun naman pala kaya mong lusutan. Yun naman pala napakasimple pero hindi mo kayang harapin. Ganun naman yun Nagtatago sa batas atang si Kibuloy at patuloy na binabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Anyway, yung mga supporters niya talagang baluktot na ang kaisipan. Nag-a-attempt pa rin niya na baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ng ilang kababayan natin na bumabatikos nga dito sa most wanted na ito. Madalas kong sabihin na binaluktot niya ang kaisipan at yun po ang pinakamasaklap. Dahil hanggang sa ngayon, kung titignan niyo po yung mga taong naniniwala kay Kibuloy, talagang hindi na normal yung ganon. Na ang pinaniniwalaan nyo at ay ginagalang ko na nyo at yung sinasabi nyo mabuting tao ay ganito, most wanted at napakaraming karumal-dumal na akusasyon. At yan na nga, may kaso na po. Sa pahayag o sa huling pahayag na si Marcos Jr., yun nga, yung mga kondisyon na si Kibuloy ay sinabi niya or meron siyang term na ginamit, tail wagging. It seems to me a little bit tail wagging. Ano ang tawag? Na siya ang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso na akusado siya sa warrant of arrest. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy, ani pa ni Marcos Jr. So magiging fair daw ang laban, magiging patas, di ba? Yun din naman ang hiling ng mga nasa paligid na si Kibuloy na dapat daw ay patas ang laban. Very good. Dahil kung totoong magiging patas talaga ang laban, matitiklo at mapaparusahan itong si Kibuloy. Yan po ang patas. Tail wagging. Yan naman, ang daming kondisyon. Defensive ang nakikita natin. Pagiging defensive, ang gusto sigurong pahiwatig na itong si Marcos Jr. sa kanyang ginamit na term na tail wagging. Defensive, etong most wanted na ito at yung tipong napaka-aggressive. Sa Tagalog, para sa akin gustong lumusot. Alright? Yung parang ang kapal ng mukha mo. Naghanap ka ng lusot at ikaw pa ang may gana nga na maglatag ng mga kondisyon. Sabi naman ng mga kaalyado na lang si Kibuloy, hindi naman daw kondisyon yon. Yun daw ay request lang. Ayan. Yan po ang masaklap na katotohanan na ang mga nasa paligid na si Kibuloy, madalas ay naiiba ang kahulugan ng isang sitwasyon, naiiba ang ibig sabihin ng isang term halimbawa, dahil nga baluktot na ang kaisipan at mga nagmamaang-maanga na lang. Good luck!